not be attending in the next hearing, or yung justification is not validated, I'm pretty sure masasite na rin siya in contempt. Is it possible to cite the Vice President in contempt, or it's not because of parliamentary courtesy? Well, it's possible, no? But of course, medyo nilet ko na namin yun because she doesn't want to take her oath, no? But in accordance with the rules, she violated the rule of the committee. Nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yon. Pinost naman sa social media, Makabayan Block and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President. Ang mga payag ni Presidente Duterte. Ang katotohanan niyan, the reason they're doing this, para talaga sirain, gipain ang dating Presidente Duterte at sinasama na siyempre yung kanyang anak. At natatakot talaga sila na makakabalik itong dalawang ito. At yan sigurado, pag itong Presidente Duterte tumakong Vice Presidente at si Inday Sara Presidente, maniwala kayo, game over na yan. Yes. Magandang araw muli sa inyo mga kasama. Andito na naman si Kuya Gus, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka naman sa ating mga video. O ano meron? O ngayong araw ng Martes, November 12. Aga-aga ito ang bumugad sa atin. Anong pag-uusapan natin Bibigyan natin ng reaksyon. Yan, salamat muna Pasalamat muna tayo doon sa mga walang sawang sumusuporta sa ating channel. Magandang maga at maraming salamat. Eto na. Sabi rito, BP Duterte, political motivated ang mga hearing sa House of Representatives. Totoo naman. No? At abangan nyo sa video, nagsalita na po. Balak daw nilang pakontempt si BP Sara. Planado talaga ipakontempt kung sakaling aatin dito sa mga susunod na hearing. At abangan nyo rin sa video, grabe. Baka po umatin ang dating Pangulo dyan sa Tuwadcom hearing. Oo. Bigyan nyo ng oras itong video na to para malaman nyo kung ano yung katotohanan. Ibang klase. Talagang naglalabasan na po yung mga plano nitong mga Tuwadcom at yung kampo ni kung sino yung nakaupo ngayon at yung alagad niyang lulong, di umano ay naglalabasan na yung totoong motibo. Kaya eto, panoorin natin kung ano yung matapang na sinabi ni Ate Sara sa kanyang interview. Eto, pasok Ate Sara. Sabi na talaga ako na the hearings in the House of Representatives are politically motivated. Unang-una, nagsimula yan last year, di ba? Kung maalala ninyo, nagsimula talaga yan last year sa confidential funds. May meeting na nangyari with the Makabayan Block, and hindi naman tinago yon. Pinost naman sa social media, Makabayan Block and Speaker Martin Romualdez. Then they started attacking the budget of the Office of the Vice President. When in fact, pag-submit ng budget na yan, pag-submit ng ng office ng budget, nasa NEP na yan siya. Ibig sabihin, pag nasa NEP siya, in-approve na siya ng President because that NEP is the submission of the President to... Approve naman pala yung budget. Ano pang inangaw-ngaw nitong mga Tuwadcom na yan? Ano pa yung gusto nyong malaman? Approve naman ng Pangulo pala. Maasar kayo sa inggit. Sige, tuloy ate. Congress on his proposed budget. So, katapos ng meeting nila, nag-hearing na sila noong budget, and lumabas, nang nag-hearing sila ng budget ng Commission on Audit, lumabas ng AOM. Audit Observation Memorandum ng COA. In a span of 4 days, lumabas yung kasunod na AOM. So para bang
para bang meron silang collusion noon na dito natin aatakihin, ito yung gagawin natin. So lumabas nga yung AOM, sinagot naman namin yung mga AOM because we fully respect the mandate of COA to audit funds, no? So sinagot namin, tapos ang sumunod nun ay nasagot namin. Nagkaroon kami ng notice of suspension. Doon sa notice of suspension, sinagot din namin sa COA, and then nagkaroon kami ng portion ng notice of disallowance. Now ngayon, pagdating sa notice of disallowance, meron kami 6 months to appeal. So ibig sabihin doon, hindi pa tapos yung audit. Tapos, noong budget hearing na for calendar year 2025, nakita ninyo, ako na lang yung mag-isa na pumunta doon. Kasi sinabihan na ako ng mga kaibigan ko sa loob ng House of Representatives na walang budget hearing na mangyayari. Gagawin lang nila, atakihin kanila sa confidential funds. So, ang ginawa namin, binitawan namin yung budget namin. Sinabi namin sa Congress, since you have the power of the purse, then you can do whatever you want with the budget. Kung gusto niyo bawasan, go ahead. Kung gusto niyo dagdagan, go ahead. Bahala kayo. Anyway, mga katrabaho pa naman kami. Kung ano yung maiwan, yun yung gagamitin namin para magtrabaho. Tama. So, yun. So, they started attacking me in the budget hearing. Hindi nila magawa. Kasi na, binitawan nila namin yung budget. Sinabi namin sa engineer. Ang ginawa nila, what they cannot do in the budget hearing, they created a privileged speech ko noon, questioning yung mga ginagawa na projects ng Office of the Vice President, and then they referred it to the committee. And then the committee did the hearings doon sa privileged speech ni Congressman Valeriano, was it? So, ngayon, pagdating naman doon, kung makikita mo, wala namang nakamention na confidential funds sa privileged speech ni Valeriano, pero lahat ng tanong nila doon sa hearing nila ay patungkol sa confidential funds. So, noong una, pumunta ako doon, sinabi ko sa kanila na ang ginagawa ninyo ay fault finding. Naghahanap kayo ng mali kasi wala kayong makita, naghahanap kayo ng mali para makapaggawa kayo ng impeachment. Sinasabi nila, siya lang naman nagsasabi ng impeachment, hindi mo kami nagsasabi. Hindi. As early as November last year, nag-announce na si Franz Castro, nagsabi na siya ng we are talking about impeachment. Ang problema sa kanila kasi, wala talaga silang evidence of wrongdoing. That is why, pinipilit talaga nila na maghanap ng katiwalian, kumbaga. Totoo naman yan. Ganyan po ang nangyayari sa hearing dyan sa Kamara. Kaya nga nagtataka yung mga kababayan natin. Sinagot na ho lahat. Lahat ng gusto nilang malaman. Oo, iba't ibang ahensya na pinatawag nila, wala pa rin silang makuhang ebidensya. Bagkos talagang panggigipit at panggigipit at panggigipit. Kaya abangan nyo sa dulo ng ating video, nagsalita na po si Atty. Panielo na talagang yun ang target nila. Tsaka sinabi doon sa video, naku po, baka sa 2028, 2 Duterte ang magtatandem. Baka po, kaya abangan nyo sa video, ibang klase. Tuloy ate. Saan sa mga hearings nila na hanggang ngayon, hindi pa rin nila nakukuha. Sinisira lang nila na sinisira yung institution, yung integrity ng dignity ng institution ng Office of the Vice President, and of course yung mga pangalan ng mga ordinary employees. Doon masakit ang loob ko. Kasi mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain yung pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, diba? Sa politika, siraan talaga yun. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis, magmukha kang mabait. Ganun ang usual na strategy ng mga politicians. So, walang problema sa akin. Ang problema ko, at yun yung kinakasama talaga ng loob ko, ay nadadama yung mga tao na wala namang ginawa, kundi nagtrabaho lang doon sa Office of the Vice President. Kaya nga. So, yes, it's politically motivated, ma'am. Kasi, dahil, hindi ko alam kung anong kinagalit ni Lisa Marcos sa akin. Sabi niya, yung tumawa daw ako sa pagsabi ni PRD na yung president. Yun naman yung sinabi niya na kinagalit niya sa akin. So,
wala na tayong magawa niyan. That's her personal take and personal feelings. And then si Martin, alam ko si Martin, he really wants to run for president. And he Nako po. cannot make it through a popular vote. He'll just do the charter change and run as prime minister. Nako. Oo, kaya naman pala. Yan Oo, mismo kay Ate Sara na po. Nanggaling yung tatakbo pala eh. Sino? Si Lulong. Di umano. Ito nakakatakot. Itong usapin na ito. Nagpa-interview na naman po si Boy. Kilala niyo ba si Boy? Si Boy Laguna. Kung tawagin nila ay si Bomba Star daw. Sabi di umano tayo ay nakikita lang natin at nare-reaksyonan. Ang tawag po daw sa kanya ay isang Bomba Star. Kaya itong mga usapin na ito, balita kagabi. Kaya nakita natin at gusto natin na ipaalam sa inyo na ganito pala talaga ang plano nila. I-cite in contempt ang BP Sara. Pasensya na kayo tuwing umaga kasi meron tayong sipon talaga. So, eto panoorin niyo yung video kung ano yung pahayag dito. Pasok. Okay, first of all, let's go to the Vice President. Have you talked with VP Sara after her latest press con? Does she really have no intention at all to attend the House hearings? And what do you make of the letter submitted by the Chief of Staff of the Vice President na meron daw medical emergency na puntahan sa US? Ano pong ang detalye po doon? Well, actually, yung medyo problem, no? Parang nagiging basihan na yun ng mga resource persons natin. Before, it's always like sila mismo yung nako-confine, and this time nag-employ sila ng panibagong tactic that yung mga kaanak naman nila, and that's the reason why I manifested doon sa hearing that we have to validate yung mga documents that were submitted to us in order to find out if indeed yung excuse was really legal, no? I hope that these are all legal para at least justify yung humanitarian cause that was approved by the committee a while ago. Kasi parang sa akin parang hindi siya acceptable parang feeling ko talagang nag-evade siya considering that she's very close with the Vice President, and at the same time sila yung involved doon sa movement of the money that was withdrawn by the Pajardas, and I think their presence in the hearing is so important that they need to evade attending the hearing, so but still pumayag na rin naman ako doon sa decision ng committee na bigyan pa ng another chance, to appear in the next hearing. Okay, that's for Zuleika Lopez, the Chief of Staff. Yes. Only her. Only her. Yes. But yung if ever that she will not be attending in the next hearing, or yung justification is not validated, I'm pretty sure masasite na rin siya in contempt. Is it possible to cite the Vice President in contempt, or it's not because of parliamentary courtesy? Well, it's possible, no? But of course, medyo nilet ko na namin yun because she doesn't want to take her oath, no? But in accordance with the rules, she violated the rule of the committee. But in deference to the Vice President, hindi na nga namin po pinursue yun. But of course, it's all depending sa members of the committee. And we haven't tackled that issue yet. Congressman, Subukan nyo. Subukan nyo i-contempt para magkaalaman. Sabi nga ni Aling Margarita. Hindi nyo ba alam, naghihintay lang ng hudyat di umano yung mga kababayan natin, naghihintay lang sila ng hudyat para, alam nyo na, kayo dyan. Total malapit na yung mga pagtakbo nyo, February start na kayo. Pwede magtitigil na kayo kasi alam nyo po, lalo hong nababahira ng dumi yung inyong mga political career habang kayo ay patuloy na bira ng bira sa mga Duterte. Hindi nyo po ba alam kung yung tiwala ng mga tao ay solido pa rin sa mga Duterte? Hindi nyo ba nararamdaman yun? Ang nararamdaman nyo lang di umano ay yung sinasabi nilang pagtanggap at pagsunod nyo doon sa kung sino yung nag-uutos sa inyo di umano. Naku po. Ayan ang sabi ni Alan dito. Kaya tama na. Kung hindi nyo na kayang ay gawa ng istorya, tumigil na kayo. Kaya nga sabi nila, tapos na ang karera nyo, malapit na ho. Kita nyo, nangyari sa'yo sa
Ito makwento lang, oh. Meron tayo na nakitang video. May nag-vlog sa kanya. O, pinakilala sa ata ng vice mayor o mayor. Alak ng tipaklong, wala ho nagpalakpakan. Oo, sa Laguna. Umaten siya kasi nangangampanya na o kaya bumisita siya. Wala hong nagpapalakpakan o sumisigaw man lang. O, di ba kung ikaw ay gusto ng tao, sigurado talagang todo hiyaw. O, parang si Yorme ng Maynila. Di ba? Kahit saan pumunta, kahit saan sulok ng iskinita. Binabate, hinihiyawan, niyayakap, hinahalikan. Dito parang may sakit to. Inaalisan. O, ito tuloy. Were you satisfied with the answers that you heard today from the staff who did turn up to the hearing? Most of them said they don't have personal knowledge of how the Vice President spent the confidential funds. Yes, mga organic kasi itong mga tao nandun eh. These are the Organic. people that they have done their job, no? And basically yung memo nang galing sa Office of the Vice President mismo ordering them for the release of those money, no? Kaya I think these people are less responsible compare mo to doon sa mga kila Sunshine Parda, kila Edward Parda at yung kay Attorney Lopez nga. And I think one si the SDO from Davao, si I forgot the name Gia Acosta. Yeah. Congressman Fernandez, yun nga yung kinatatakan ko, no? Kasi you have the 5 who did attend, but apparently they're not really familiar, no, in terms of the specific issue of how the confidential funds were allegedly misused. Now, the ones who were in the ILBO or lookout bulletin since last week, yun nga yung mga kakasuhan nyo ng contempt, yung 4 doon, sila yung mas, I think, you're guessing na sila yung mas may alam at makakasagot ng mga tanong nyo. Now, bakit pa natin inimbitahan tong 5 kung yung talagang other 7 naman yung mas hinahanap natin, kumbaga? Well, these 4 no na nandun, I think there were 4 in there, no. Sila mismo yun ang pumipirma also for the releasing ano nila yun, department nila. But this I think si Acosta, Gia Acosta or si Paharda, siya mismo yung nagdi-disburse. Siya yung disbursement officer. And basically makikita mo na yung responsibility lies with them as well, being the signatory of all the documents that pass through them. But itong memo na nanggagaling sa Office of the Vice President through Attorney Lopez and kay Acosta, I think it is much more important doon sa hinahanap namin na kanino talaga nanggaling yung utos para i-release mga perang yon. So I believe that the presence of these personalities is much more important than these 4 that have not attended the hearing. Pero corroborative yun Pag Yan na naman si corroborative. ng link between all those people that we have invited, makikita mo yung link ng kanilang Alam niyo po yung corroborative na sinasabi nila, sila lang po yung mga kasabwat, di umano nila. Diyan. Lagi nilang sinasabi yan. Resource person namin, legit. Pagdating sa hearing, ayaw magsa-amin. Di ba totoo? Malipat tayo dito kay Attorney Sal. Naku po, nagsalita na rin si Attorney Sal dito. Ano bang meron dito? Ano bang usapin dito, Attorney Sal? Pwede mo ba kami bigyan ng isang magandang para dapat malaman ng ating kababayan na ang kung aaten ba o hindi aaten bukas, Ito na. Detractors' minds. Well, alam po ninyo I find it necessary na gumawa ng artikulo kaugnay sa naganap ng Senate hearing sapagkat itong mga kalaban sa politika ng Presidente Duterte ay pilit na binabago ang kanyang mga pahayag. But despite the taking out of context ng kanyang mga pahayag, kahit pati na mga kolumnista ng iba't ibang pahayagan, mga komentarista, vlogger, ang patuloy na pagbabago sa kanyang mga pahayag, hindi yun talaga mapapasinungalingan. Kasi sinasabi nilang lahat, yung mga kalaban sa politika, na umamin ang Pangulong Duterte sa paglikha ng death squad
At inaako niya rin daw ang responsibilidad ng pagpatay ng mga inosenteng pinaghihinalang involved sa droga. Klarong-klaro pa rin na walang ginawang pag-amin ang dating Presidente Duterte. Totoo Ang naman. problema sa kanila, bulat sa pool, mula ito naging national figure. From the time that he ran for the presidency after he became president. Every time he speaks his mind, ang ginagawa ng kanyang mga kalaban, kinukuha lamang yung isang portion ng kanyang pahayag. At hindi inilalabas yung mga paliwanag yan. Like sinabi niya ay have my own death squad. Yun na kagad. Inamin na. Death squad daw siya. Pero, nakakalimutan nila o nagbibigay-bigyan sila na bago pa nga niya sinabi yung I have my own death squad. Sinabi niya na yung death squad is being loosely used. Kaya sabi niya, yung sinasabing death squad yan sa Davao at the time I was married. Ang katunayan dyan, resulta yan ng mga pang-iintrigan ko sa kanila, magaling ako sa cyber. Kaya nga ako naging presidente, magaling ako sa cyber. Yung mga kriminal, nagpapatayan sila sa isa't isa. So when they were killing each other, effectively, sila yung mga death squad. Totoo. Kaya, sila ang aking death squad. Wala na akong problema kung paano sisirain ng kriminalidad sa aming bayan kasi nga sila nagpapatayan. At hindi na kailangan dumating sa ganong antas na yung mga pulis ko na ang mandato ko sa kanila ay arestuhin, ikulong. At kung lumaban ay unahan na nilang barilin at patayin. At yan naman under our laws justified sa prinsipyo ng self-defense. Kaya, yung sinabi ko, sila ang aking death squad, yun ang ibig kong sabihin. Pero itong si Senadora, yung notoriously known for bullying, kilala na siya. Pag sinabi mo, sino ang Senadora ang nambubuli ng mga resource persons? Sino ang senadora nang hihiya? Sino ang senadorang naglalarawan na guilty ang resource person na wala pang demanda? Alam kagad, siya yun. Hindi siya talagang kuminto sa kanyang pagbabago ng konteksto ng salita ng presidente. Sinabi niya na sino yung mga miyembro niya? Hindi niya alam. Nilalaro na siya ni Presidente Duterte. Sabi ni Presidente Duterte, patay na sila lahat Nagtatawanan na ngayong gallery. The former president was toying with her and she was clueless. And even she proceeded to expose her ignorance further by saying, teka mo na sabi mo, you're assuming responsibility and legal responsibility sa war on drugs. So, pag inaamin mo, inaako mo yan, ibig sabihin, ikaw ang may criminal liability dyan sa pagpatay kay Ian de los Santos. O kaya sabi naman ni Presidente Duterte, mahirap talaga pag hindi abogadong kausap. Sabi, hindi ito pwede yun. Kasi yung krimen, personal doon sa gumawa ng krimen. Hindi mo maaaring i-transfer, ilipat ang kasalanan ng isang taong pumatay o nagkamit ng krimen sa ibang tao. Maliban na lamang kung meron kang prueba na nagsabwatan sila. Hindi pa pwede yung pinipilit mo. Tapos sabi niya naman, hindi, sabi niya, legal responsibility. Pinagpipilitan niya, hindi naman siya abogado.
talagang ini-expose niya. Kaya tuloy, nakubaran ng kanyang pagka-ignorante ng gusto eh. Sabi na, alam po ninyo, ang paliwanag po dyan ganito, yan ang sinasabi ko sa article. Pag sinabing ang presidente ay, unang-una sinabi niya, I assume responsibility. Ang ibig lang kong sabihin nun, inilagay niya sa balikat niya yung tagumpay at pagkabigo ng kanyang digmaan sa droga. Galit sabi, pag yan ay nabigo, ako ang sisihin nyo. Wala nang iba. Ako lang, akin na yan, ako yan. Wala nang iba. Hindi yung mga pulis ko, hindi yung mga ibang kagawaran ng mga law enforcement agents. Ako lang yun. You know, ibig sabihin ng I assume full responsibility. Nung sinabi niya naman legal responsibility, yun po'y tumutukoy sa tungkulin ng isang presidente na pangalagaan at bigyan ng proteksyon ang mga mamamayan. At kasama ho doon, ang responsibilidad niya na usigin niya ang mga tiwali at mga pulis na nag-abuso sa kanilang kapangyarihan mag-aresto. Kasama doon yung usigin niya yung mga pumatay ng walang kadahilanan at labag sa batas. At siya naman po yung ginawa niya. Ginawa niya yan sa mga pulis. Dinimanda niya. Di ba na-convict ka? 3 pulis ang na-convict sa pagkapaslang. O yan o ang tinatawag na responsibilidad. O yan o ang pinapaliwanag ko sa artikulo para hindi ho na loloko, napapaniwala yung mga hindi masyadong nakakaintindi ng mga payag ni Presidente Duterte. Ang katotohanan niyan, the reason they're doing this, para talaga sirain, gipain ang dating Presidente Duterte at sinasama na siyempre yung kanyang anak. At natatakot talaga sila na makakabalik itong dalawang ito. At yan sigurado, pag itong Presidente Duterte kung Vice Presidente at si Inday Sara Presidente, maniwala kayo, game over na yan. Babalik tayo sa dating merong kamay na bakal at mapayapa at maunlad ang ating bansa. All right, Attorney Sal. Alam mo, Attorney Sal, since we're talking and discussing ngayon sa issue nga doon sa ICC and of course sa Quadcom, ito naman ipahayag yung Quadcom na handa naman nilang sagutin ang gastos daw ni former President Rodrigo Duterte para makadalo ito sa isinasagawa nilang investigasyon. Do you think papayag si former President sa mungkahin ng Quadcom? Gaya na unang aking sinabi, bago pa nagdesisyon ng Presidente Duterte na hindi pumunta, marami na akong pahayag dyan sa media, sa programa natin, dito sa TikTok. Sinabi ko, kasi pag tinatanong ako, will you advise? Ang una, you don't have to advise him. Pangalawa, kung akong tatanungin nyo, hindi na siya dapat pumunta sa Quad Committee. Bakit kanyo? Number 1, lahat ng mga katanungan sa kanya ay sinagot niya na. Lahat ng bagay kaugnay sa war on drugs, ipinahayag niya na. So, ano pang pwedeng itanong? Bakit pa siya pupunta ron? So, kaya sabi ko, it's a useless undertaking. Useless and waste of time and money. Sa party niya, retirement funds lang inaasahan niya. Gastos siya ng gastos. Palagi siyang may grupo pag dumarating. Kasi nga, Presidente is entitled under the law for staff and protection. So, gastos niya rin yun. Hindi naman gastos ng gobyerno yun. At the same time, waste of time and money rin sa Quad Committee. Kasi nga, wala na silang pwedeng itanong pa na hindi niya na nasagot. Tama. Anong ibig sabihin? Simple lang, bakit gusto nila papuntahin? Kasi nga, gagamitin nila ito para sa kanilang grandstanding, sa kanilang pagpapapel. Susubukan nilang hiyain ng presidente ron sa Duterte para sila bida. But at the same time, sinabi ko po, kung talagang sa tingin nyo, kasi, di ba, mga payag nila, sinasabi na nila, nasa likod siya ng extrajudicial killing. O i-demanda nyo, ilang beses na nating sinasabi, pati si Presidente Duterte, noon pa, mayor pa siya, hinahamon niya na.
idemanda nyo kung totoo yung mga sinasabi nyo. Hindi ba? Wala naman nangyari. Si Lima, naging commissioner, naging Secretary of Justice, walang tinay. Palagi, bakit naman magpapan? Paano mo puprobahan kung totoo yung mga kasinungalingan mo? Wala talaga. So, yun ang katotohanan dyan. Kaya hindi talaga dapat na pumunta si Presidente Duterte. Yung sinasabi nila, kaming bahala, we'll spend. O di lalo na, di doble gastos. Inastosan mo na yung grupo niya, gagastosan mo pa yung mga staff komite. O di lalong naglulustay ka ng pera ng bayan sa walang kasaysayan, katuturan na pagdidinig. And Attorney Sal, usapan pa rin ng ICC. May report ang Manila Times sa may sources ito, nagsasabing nandito na daw mga investigators ng International Criminal Court. Since October pa daw, Attorney Sal, bahagi po daw ito ng kanilang sinasagawang investigasyon kaugnay sa Philippine drug war. Ang ayon sa source na nakuha ng Manila Times, ang presensya po ng mga investigador dito ay hindi po officially kinonfirm ng ICC o maging ng mga ng gobyerno ng Pilipinas. Among those prominent members ng investigating team na nandito ngayon sa Pilipinas ay si ICC Senior Investigator William Rosato and Glenn Cala. So dumating doon noong October 19 si Rosato, habang the next day naman ay dumating si Cala. With the presence of the ICC dito sa loob ng Pilipinas, hindi man kinukumpirma ng ICC at ng Philippine official, do you think, Attorney Sal, ay coordinate ba o nakakaroon ng cooperation silently or without the knowledge of the Filipino people ang pamahalaan ng Pilipinas with the ICC team? Alam po niyo yung impormasyon na sa ICC, matagal na nakarating sa akin yan. May nag-text sa akin yan, yung mga pangalan na yan, lumabas na. Hindi ko pinapatulan kasi sabi ko, unang-una, walang validation ng ICC na talagang mga tao nila yan. Pangalawa, kahit na may validation, ano naman kung nandito sila? Hindi ba sinasabi ni Presidente Marcos Sr., wala kayong pakialam sa amin. Ang aming bansa ay malaya at may sariling sistema legal. Hindi kami lilitis, mag-aaresto ng isang Pilipino para ibigay sa inyo o kayo ang maglitis at magkulong sa aming mga kababayan. Meron kaming sariling sistema legal. Kaya kami ang lilitis, magkukulong dyan. Madalit sabi, yung ICC, I have been saying, it's a nonsense and useless entity. Hindi nyo ba napapansin? Nag-i-issue ito ng warrant of arrest. Yan si Putin. 2 taon na yung warrant of arrest nila. Walang nangyayari. Kasi wala naman silang kapangyarihan. They rely on the member states. Pag hindi nag-cooperate, ano mangyayari sa kanila? At saka isa pa, mas mahalaga yung palagi natin sinasabi, na pag ikaw ay nag-cooperate sa isang foreign entity na hindi naman tayo miyembro at ibibigay natin ang ating soberentiya. Bakit ibibigay ang soberentiya? Kasi may sarili tayong legal system. Malaya tayo, hindi tayo pinapakilaman. Pag ibinigay mo yan, yung presidente ng bansa, pag yan ang maging policy niya o patakaran, then he will be violating the Constitution. Bakit kanyo? Sapagkat ang kanyang pangunahing tungkulin ay bigyan ng proteksyon ang bansa at pagsilbihan ito. Paano mo pagsisilbihan at bibigyan ng proteksyon? Kung ikaw mismo ay isinusuko mo ang kapangyarihan, ang kasarilan ng bansa. O hindi po ba? Yan ay pagtalikod at paglabag at pagsira sa pagtitiwala ng bayan na ibinigay sa iyo. It's a betrayal of the public trust, which is an impeachable ground under the Constitution. Hindi maaaring gawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Siya ang masisira niya. Kaya nga hindi ba napupuri natin na pinaninindigan niya na walang karapatan, kapangyarihan na makialam ang ICC dito sa ating bansa. Yung mga pagpunta nila rito, hayaan nyo na, wala namang mangyayari sa kanila. Kahit na anong gawin nila, mag-investiga sila rito, pati na nga yung sa Senate hearing na sinabi, ibigay yung transcript. Kung ibigay yung transcript. Yung mismong transcript, magpapakita rin na walang kaalam-alam, walang kilalaman si Pangulong Duterte sa extrajudicial killing. Dahil maliwanag ang kanyang mga patakaran bulat sa pool. Tigmaan sa droga, illegal na droga, at kayo mga pulis, arrestuin nyo, ikulong nyo. At kung mag-resist ng pag-aaresto sa kanila, unahan nyo na. Anong masama doon? Walang masama doon. Yun ay illegal. Tama. Kung dumating man yun sa ICC, kung talagang mga abogado sila, dismiss kagad.
Alam mo, Attorney Sal, meron pa dito, Attorney Sal, doon pa rin sa issue ng ICC. Kasi yung may talumpati, may panawagan si Senator Coco Pimentel kay Pangulong Bongbong Marcos na muling sumali ang Pilipinas sa ICC. Sabi ni Senator Pimentel, and I quote, "We should treat this our insurance policy just in case our system fails us. And we get to elect an abusive, tyrannical, heartless leader and our justice system fails us too." So yan mga kasama, naintindihan nyo na yung sinabi rito, no? At talaga namang mas maganda nga kung mag-tandem ang Pangulo. Kita nyo, sabi sa 2028, magkakaroon naman ng kamay na bakal. Di mas maganda. Oo. Wala na naman yung mga, maaalis naman yung magbebenta ng candy, gumagamit ng candy, yung mga dorobo sa kalsada, yung mga snatcher, yung mga, alam nyo na, gumagawa ng kasamaan, mauubos na naman yan. Kaya, tandaan nyo, pagdating ng Mayo, at sa 2028, di ba? Sa Mayo, yung mga kaalyado ng dating Pangulo, ipasok nyo. Di ba? Kilala nyo naman. Matagal na nating sinasabi yan dito. At syempre, doon sa 2028, sabi nga ni BP Sara, siguro baka December 2026 mag-announce na siya kung tatakbo siya o hindi. Hintayin natin yun. Malapit na ho. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na yung bell para updated ka sa ating mga video. Like and share. Maraming salamat po. Bye-bye!